Ngayong araw na ito po ay nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Philippine Army. Ang pinaka-mayor at pinakamarami at pinakamalaki na puwersa ng Armed Forces of the Philippines ay ang Philippine Army. No? I think they are almost 80,000 strong, itong Philippine Army. Maliit yan kung ikukumpara sa Army ng ibang mga bansa, pero kahit papano mayroon tayong 80,000 hukbong sandatahang katihan, ang Philippine Air Force, then Philippine Navy, then Marines. No? Marines is under Philippine Navy. Itong si Lieutenant General, no? Toto Navarrete, Ilonggo po ito. No? When I met him, that was that time na binubuo ang LCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Colonel pa lang po siya. So ngayon, 3-star general na po siya. I think he graduated from high school sa West Visayas State University, kung saan din po ako nagtapos. Kami ni Brother Beethoven ng aking AB Political Science course sa West Visayas State University, Iloilo City. Ito po ay premier regional state university sa Iloilo City. So si General Toto Navarrete, who is now the 67th Commanding General of Philippine Army, from high school, direkta PMA po ito, no? Kaya bata pa ito. May chance ito na mag-Chief of Staff, no? ng Armed Forces of the Philippines. No? Bata pa ito si General Toto Navarrete. So kung direkta high school, siguro mga 2 to 3 years lang ang diferensya ng edad namin ito ni General Toto Navarrete. Okay? Congratulations and snappy salute sa kababayan namin ni Brother Beethoven na Ilonggo, Commanding General, 67th Commanding General of Philippine Army, Lieutenant General Toto Navarrete. Sana po ay tapusin na ng lubusan ang CPP, NPA, NDF at huwag po mamayagpag na pababayaan ang kanilang recovery. He was part doon sa mga naunang mga senior officers na nakahalubilo po ni Ka Eric when I was a consultant sa pagbubuo noon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siguro that was around 2019, nang ma-meet ko siya. Sapagkat 2018, binuo ang LCAC. Prior to that, namumuno na ako ng research team with retired Colonel Allen Capuyan, si Secretary Allen Capuyan, Director General Monteagudo ng NICA, and then si General Lorenzana ng National Defense, Secretary Eduardo Anyo ng DILG, at si Colonel Capuyan. Kami po yung bumuo noon. General Esperon, nakalimutan ko. Siya po ang National Security Advisor noon nang binubuo namin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. The work of the NTF-LCAC started in June 2018. Nabuo namin ang mga nilalaman ng NTF-LCAC at ang preliminary unification among leading government agencies bago pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte to become an Executive Order number 70 ay mga 4 na buwan din po. Mula June, then October, November, by December 4, pinirmahan na po ni Pangulong Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Whole of government approach, whole of nation participation. And ang nilalaman po niyan ay isa po ako sa mga namunong dating kadre na nagsulat at bumuo ng balangkas ng mga mission program and mission orientation and buong conceptual framework ng NTF-LCAC. Tumulong po ako. Kasama ko po yung mga leading senior government officials during the time of former President Duterte. Okay? Kaya nakilala ko po ito. Pati si Tory po, Colonel pa yan dati nang makita ko. I was giving lectures to them during sa advanced officer course nila, no? OSEC, no? Officers Senior Course nila, na may tinatawag dyan na Knowing the Enemy. Usually mga 3 days ibinibigay yan hanggang 1 week, no? Na mga lecture series. So nakaka-estudyante ko pa yan si General Nick Torre, even si Marbel, no? Sila, nakakausap ko po yan, nakakalubilo ko yan sila dati.
nung matino pa po ang pagpapatakbo ng gobyerno, sila po ay hindi involved sa maruming laro ng politika. Sila po ay mga professional noon na mga senior police officers and senior military officers. Nang ako po ay nagiging consultant noon. That was 5 years ago na. Tama ba? No, 2018. Ay, ang bilis ng panahon na. 2018, 2019 hanggang sa panahon ni Tatay Digong. Siguro mga 6 years din po ako halos, no? Or 5 years at the minimum, na naging consultant po, lead consultant ng NTF-ELCAC. Pagdating po sa usapin ng paglaban at pagsugpo ng Communist Insurgency Terrorism ng CPP, NPA, NDF. Okay? So, pangalawa po sa balita natin ay itong inamin ng Bureau of Internal Revenue, mga kababayan, na pinadalhan po nila si Marcos Jr., ang pamilya nila, iwan ko kung si Imelda, si Bongbong, kasi ang state administrator, pag sinabing state administrator, ito po ang nagpapatupad ng pamumuno kung paano i-manage ang mga ari-arian na naging pamana ng pamilya sa mga next generation. Estate po ang tawag dyan. So si Bongbong Marcos is estate administrator ng mga ari-arian ng pamilya nila. At may utang po sila sa buwis na hindi nila binabayaran, no? And ito po ay kinasuhan sila noon ng gobyerno. I think that was the time of Noynoy Aquino or Gloria pa, na kinasuhan ito sila at umabot na po ngayon sa 203 billion pesos. Again, hindi million. 203 billion pesos po ang utang sa buwis ng mga ari-arian na pagmamay-ari nila Marcos, at siya po ang state administrator. And this is already a decision rendered by Supreme Court with finality. Pero hindi po nagbabayad sila Marcos ng buwis na ito. And then, mangungulikta sila ng karagdagang buwis dahil kulang ang kinikita at revenue ng gobyerno versus sa ginagasto dahil nga sa pangungulimbat at pangungurakot na pinangungunahan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na hindi naman niya kayang supilin sapagkat most likely ay nakikinabang din siya sa kulimbatan at durbuhan ng mga pundong ito. So 203 billion pesos po ang babayarin sa buwis ng pamilya Marcos na sinisingil po ng Bureau of Internal Revenue. Subalit, kung hindi po ito ma-enforce, dahil nga si Marcos din po ang presidente ngayon at ang mag-enforce nito dapat ay korte, hindi ko alam kung anong gagawin dito ng Korte Suprema o ng BIR. Pwede ba nilang kumpiskahin ang mga mansyon at iba pang ari-arian na bahagi po dito sa mga sinasabing estate property ng Marcos family na pinangangasiwaan? Yun palang ibig sabihin ng estate administrator. Ikaw ang nangangasiwa sa mga properties na ito. Subalit hindi ka nagbabayad ng buwis, no? I think this has been going for 20 years mahigit na hindi po binabayaran ang mga buwis na ito. Dinadaya nila Marcos ang gobyerno mismo, at ngayon siya na ang presidente. Ano pa ang ma-expect natin dito? But we need to expose. We need really to let the people know na ganito kagarapal itong gobyernong Marcos na ito, that even the president himself, in his capacity as the state administrator sa mga ari-arian na pagmamay-ari ng kanilang minana na mga yaman nila, na karamihan dyan ninakaw ng pamilya nila sa taong bayan, well, that is already a given and accepted public knowledge, mga kababayan, na mandarambong po ang pamilya Marcos sa kasaysayan natin. Hindi lamang ito naging diktador ang kanyang tatay. So hindi siya nagbabayad ng buwis, but is there a capacity and willingness to act with decisiveness on the part of the Bureau of Internal Revenue? Napakalaki po ng amount na ito, 203 billion pesos. These are amount that will be enough para po tustusan, punduhan ang PhilHealth upang lumawak at dumami pa po ang beneficiaries, no? Like ang nanay ko ngayon, namumroblema kami kung saan kami kukuha ng ipapa-opera dahil 79 years old na siya, may glaucoma na yata siya. Ang initial finding, no? I will try to connect sa
Malasakit Center sa DOH, sa Western Visayas Medical Center. Pero alam ko po na magastos yan at iniisip ko pa po kung paanong gagawin. No? Maybe I go back to Iloilo and then maybe I talk to some other senatorial friends like Senator Bongo, Senator Bato, kung ano ba ang mga programs nila or even to the Office of the Vice President para dito sa glaucoma. No? Matanda ng nanay ko, tinaguyod po niya kami ng kapatid ko sa pamamagitan ng pagiging bus terminal vendor at naging bus terminal kargador din po si Ka Eric. That is true. Nung malakas pa pong katawan ko, I was a bus kargador sa series liner sa Iloilo. That was mga 1990, 1991, 92, 93. Mga kababayan, mga 3 taon, 4 na taon din po yon. Although wala pa akong bayad sa university, dahil full university scholar po ako and national government scholar, pero kailangan ko mag-survive kami ng aking kapatid at ng nanay ko. So I used to work hindi ko po kinahiya yun, marangal po na buhay ang pagiging kargador. No? Kaya noon, ang biro sa akin ng mga kakolektiba ko, pag nagmi-meeting kami sa Regional Youth and Students Bureau ng Communist Party of the Philippines sa Isla ng Panay, pinag-uusapan namin kung paano ilalarga ang mga pagre-recruit, infiltration operations sa mga malalaking universidad noon sa Iloilo, Iloilo City, Aklan Province, Capiz, Antique, and Guimaras. No? Yun pong trabaho namin doon bago ako mapunta sa NPA. Ang tawag nila sa akin ay si Johnny Cargador. Dahil ang tawag sa akin ay Johnny. Dahil malaki ako at parang si Johnny Delgado. Pero pinalitan po ni Boknoy, ni Bok Imperial, taga-UP yun. Naglaylo na rin siya, pero naging political officer yun sa Capiz, sa NPA, sa area ng Dumaraw Cuartero. Si Bok, no? Bok ang tawag namin sa kanya. Siyang nagbabansag sa akin noon sa kolektiba namin na Johnny Cargador. Ay, patay na rin ang mga kasama ko doon. Ano? Patay na si Rivel Marturato. Siya po yung namatay kasama ni Concha Araneta. UP Miagao din po siya, Visayas. No? Si Randy Malayaw. Patay na rin. No? Doon din nag-graduate ang anak ko sa UP Miagao. No? Mantakin mo, mga kasama ko patay na. Si Riwilmar namatay ito. Dalawa silang magkapatid, puro UP, patay sa enkwentro. Sino pa bang namatay? Si Bok naglaylo, si Jay naglaylo, si Nestor Burgos di naglaylo na rin yata ito eh. Wala na sa Philippine Daily Inquirer. Ang alam ko, nasa Kuana siya. Provincial Information Office ng Province of Iloilo. Yun mga kakolektiba ko, si Willie Manaay, si Bart Nograles, anak po ito ni Colonel Nograles, mga senior at sa akin pero inabutan ko. Si Kyot Nograles, na ngayon nandyan pa, aktibo pa ito eh. Sino pa? Si Tingting, patay din sa Aklan, no? Si Mary Jane Dumaplin, nakakolektive ko rin po yun. Sino pa ba mga inabutan ko? Si Victor Pilayo, nakakulong, nahuli from Aklan. Patay na rin. Ang dami palang namatay sa kakolektive ko na. Si Joven Siralbo, naging battalion commander ito ng NPA sa Southern Iloilo and Antique boundary, no? Igbaras, Tubungan, Leon, Miagao, San Joaquin, Antique area, no? San Remeo, Sibalom, no? Si Joven Siralbo, paana lang pong naiwan sa kanya ng binumba ito, no? Taga West Visayas State University din po ito. Nag-graduate ABS Polsai, AB Polsai. At naging leader din po ito ng senior class nila, si Joven Seralbo alias Lex, nakakolektive ko. Patay na rin. Mga kababayan, ba siguro kung si Ka Eric hindi bumalik at hindi ako ginabayan ng Panginoong may kapal, patay na rin ako malamang. No? Mantakin mo ilan yan sila. Riwilmar, patay. Si Joven Seralbo, patay. Mary Jane Dumaplin, patay. 2 UP, isang West, no? Ang isa Laylo, nasa Provincial Capitol. Si Bok, nagtatrabaho na yata. Then, sino pa bang isa nag-abugada? Nag-abugada na si Karen ni Daniel. Nag-abugada na rin itong Kulukoy na to. Pero parang aktibo pa rin ito sa, sa Communist Party dyan sa Iloilo, no? Nag-lawyer na ito si Rene, si Marlon. Ayan, mga nag-abugado na mga ito. Oy!
Huwag nyo nang itanggihan, magkakasama tayo noon sa Regional Youth and Students Bureau, RYSB. And then, napunta ako sa Special Urban Party Committee na nagpapatakbo ng bagong alyansang Makabayan, Bayan Muna. Kaya matagal-tagal din po, no? Almost 10 years sa urban operations and more than 10 years din sa New People's Army National Operations Command. Hindi po ako napunta sa mga unit na pang-teritoryo. National unit pong pinunta ni Ka Eric, no? Particularly sa National Intelligence Unit, N2, NOC. Doon po umabot ako ng, nagtrabaho ako doon, kumilos, ng umabot ng almost 10 years bago pa ako na-recruit into the intelligence world ng armed forces, no? Panahon po yon ni Colonel Anyo pa siya noon nang ma-recruit po ako sa Army Intelligence. Hindi ko nababanggitin po ang unit na yan at alam niyo na yung naging background ni Ka Eric, more of intelligence work po ang gawain ko. Even sa panahon ng New People's Army, kami po yung nagpo-provide ng malalimang research, target background operations at paglalatag po ng mga operations sa high-profile targets. Yung reports po namin noon nakakaabot direkta yan sa National Military Commission at direkta sa Central Committee, kina Joma Sison. No? Anyway, ano pong nangyari kanina? Kaya po namamao si Ka Eric at nangangalay ang aking mga paa dahil naglakad po kami, no? Kasama ko si Attorney Ferdinand Topacio at ang kanyang grupo sa Citizens Crime Watch, si Attorney Manny Luna, si Attorney Garing, Attorney Mark Tolentino, at Attorney, sino pang isa yung bata, kanina nakalimutan ko lang pangalan ng lawyer na yon. And then nandun din po kanina si Chairman Cardema ng Duterte Youth Party, sina Karen and Oliver ng grupo ng Inday Cares Parallel Group, sina Mamdang Imperial ng Inday Para sa Bayan. So kanina po almost mga mahigit 300 ng tao ng iba't ibang grupo at mga transport leaders nandun din. Muslim Women for Peace and Solidarity mula sa Bangsa Moro Women, sina Zaira. So nakakatuwa po that nagtipon-tipon ng mga tao kanina. Ang panawagan ay Korte Suprema ipaglaban at ang rule of law ipagtanggol. Yun po, nagmarcha kami, nagkaroon ng maikling programa sa Liwasang Bonifacio at kami po ay tumungo na sa Korte Suprema. So nailabas naman yata sa balita kanina yung activity na ito. Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Guzantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.